Masama po bang mag-share ng Bible verse? Ang sagot po dito mga Lodi, hindi po ito masama o bawal. Pinapahintulutan po ito ni Facebook lalo na po kung ang mga words or laman ng Bible verse na isi-share po natin ay very inspiring, nakakapagpalakas ng kalooban, nakakapagpaalaala, nakakapagpayo sa kapwa. Ngunit kung isi-share po nating Bible verse ay tila may pinatutungkulan tayo. Tila meron tayong pinatatamaan na panggagalingan ng pagtatalo, argumento, pag-aaway o hindi pagkakasundo. Hindi po ito pinapayagan ni Facebook. Ayaw po ni Facebook na merong nag-aaway, merong nagtatalo. Bawal na bawal po ni Facebook yan mga Lodi. So sana po may natutunan po kayo. Kapag magko-comment po tayo ng emoji sa mga post ng ating mga kapwa content creator, so nakikita po ninyo doon merong heart, merong emoji doon na merong hawak-hawak na heart or yakap-yakap na heart. Ang nakalagay po doon ay care. So wag nating aalisin ang care mga idol sa pagkukomento natin, sa paggawa natin ng mga content, sa pag-upload natin ng ating mga video. Lagi nating isasama yung care or malasakit sa kapwa. Titignan natin, aalalahanin natin palagi kung yung ipopost ba nating video o content, meron ba silang matututunang maganda? Kakapakinabangan ba nila ito, kakapulutan ng magandang aral? Huwag nating aalisin ang care or malasakit sa kapwa. Lagi po natin itong aalalahanin sa paggawa natin ng mga content. Tips po ito para maging successful po ang ating account dito po kay Facebook, lalo na po sa mga baguhan or nag-uumpisa pa lamang. Unang-una po dapat marunong tayong makisama sa ating mga kapwa content creator. Marunong tayong makipag-engage or makipag-interact. Pangalawa po, kung meron naman po tayong blessings at medyo nakakaangat po tayo sa buhay, magbahagi po tayo sa ating mga kapwa content creator. Mag-share tayo ng stars mga Lodi. Ang huli po, kung medyo kapos po tayo, at wala rin naman po tayo, magagamit po natin ang atin pong mga sarili, ang ating time, para makatulong tayo ng malaki sa ating mga kapwa content creator. Ibahagi natin yung mga video na ini-upload po nila, i-share po natin ito. Nakapag-engage na tayo sa kanila, nakatulong pa tayo ng malaki sa bawat isa. Sundan nyo lang po ito mga Lodi para maiwasan po natin at maagapan natin na ma-hack ang atin pong mga account. Yung mga naglalag po sa ating Facebook na mga gadget na hindi po sa atin, kinakailangang ma-delete po ito natin at maalis po kaagad. Sundan nyo po ang video na ito. I-click po natin yung gear icon or settings sa taas. Piliin natin yung account center, yung meta sa pinakataas mga Lodi. Password and security, i-click po natin yan. Hanapin natin yung where you're logged in, dyan po sa security check, pinakaibabaw. Piliin po natin yung ating Facebook account. Dito po makikita natin yung mga gadget na naglalag or nag-o-open ng ating Facebook account na hindi po sa atin. Kapag hindi po sa atin yan, hindi natin kilala, i-delete po kaagad natin para hindi ma-hack ang ating account. Ito po ay paalaala para po sa mga taong mahilig makipag-argumento, makipagtalo, makipag-away patungkol po sa social media. Yung mga taong gumagawa ng mga kwento-kwento para sa kapwa niya, para sirain or siraan ang kanyang kapwa, panahon po ito na itigil nyo na po yan. Stop na. Yan ay kung gusto nyong manatili ang inyong account. Pero kung gusto nyo po na magaya ang inyong account doon sa isang kilalang content creator na si Facebook mismo ang nagtanggal ng kanyang page at hindi na niya ito magamit, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Pero kung ang gusto nyo po ay manatili ang inyong account at wag magkaroon ng problema, panahon na para itigil nyo po yan. Stop na. Kaysa gumawa tayo ng ganyan, mabuti na lang ang gawin natin sa ating kapwa.